Start na po tayo. Magandang gabi. Yan, sa ating lahat, kumusta po ang bawat isa sa kanila pong mga hanap buhay? Sana po pinagkakitaan. Kaya pa ba bukas, Ate Roda? Ating po pinagkakitaan. Amen. Sige po, tayo po muna yung magsitayo sa tayo po muna pong panalangin. Bagamat po ang lahat po ay pagod nga po sa pag-aaral, hanap buhay, but still, God give us a strength sa kanya pong gawain. Amen po ba na wala pong makakahadlang sa ating pong midweek service at prayer meeting. Amen po ba? Hallelujah. Lord God, we praise your name. We glorify your name sa gabing ito. Salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pagkilos, paggamit sa amin, sa inyo pong ministry. Panginoon, Lord, sa inyo pong muling pagharap sa inyo, cleanse us, Panginoon. Make us worthy sa inyo pong harapan, Panginoon. At muli sa aming pong pagsamba, nawa Panginoon, ay kami po yung mga pagbigay ng the best praise and worship sa inyo pong dakilang pangalan. Maging Lord, sa inyo pong mensahe, mamaya kayo po yung kumilos. Sa aming pong speaker, bigay niyo po siya ng karunungan, ng kaalaman, ng confidence to share your words sa aming lahat, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa ating pong panimula, ano pong awitin, Shepherd of my soul. Sabi po doon, how good it is to bless, to glorify, to praise our Lord. Amen. Come on, church. Atin po siyang palakpakan ng malakas, ng mataas. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He
their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks, oh, we give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever. And I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He is the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever. And I will worship You all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He is the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. It is good. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. Hallelujah, Lord God. Kailangan namin pinagpuri, Lord. Salamat po naman. Patuloy ko natin siyang sambahin sa gawin nito. Wala kang katulad, Lord, sa buhay ko namin. Ikaw lamang yung nag-iisa naming Panginoon na aming buhay, Lord. Yes, Lord, come on, church. Let us worship our Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya nilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi kaya nilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ulitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi kaya nilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala
nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, Lord ka man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Patuloy pa tayo magbanggit ng mga papuri sa ating ng Diyos. Yes, Lord, we worship your name, Panginoon. Tiningan ang napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Ano man pong bigat, marami kong ginadala, Panginoon. Still, Lord, napakabuti mo sa amin, wala kang katulad, Panginoon. Patuloy ka mag-manifest sa aming buhay, Panginoon. Patuloy na po pakilala, Panginoon, na kayo aming Diyos na buhay at Diyos na tunay, Panginoon. Sa iyo namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Puri po ang Panginoon. Okay, makakaupo na po ang lahat. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Naging kay Kuya Raimi. Welcome po ulit sa church, Kuya Raimi. Ayan, salamat po. Gusto naman po ang testimony ko muna. Ayan. Siya nga po ay fresh sa kanya pong venue. Sa lugar po ng Soler Hotel. Salamat sa kanyang pinapadan ng venue. Bagi sa kanyang buhay, sa patuloy niya pong pagkamit ng Lord sa kanyang buhay. Tigil sa pong sa kanya pong testimony, dahil po po rin ang Panginoon sa kanya pong buhay, Sister Jasmine Bourbon. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. So, ang testimony ko po ngayon ay yung academic life and faith ko po. Ayan, so sa academic, ayan, bata pa lang ako, gusto ko nang mag-excel sa loob ng classroom. Parang nagsisik po ako ng validation sa paligid ko noon. Kasi once pala na parang maramdaman mo na nag-excel ka na, kailangan parang magkakaroon ka ng feeling na kailangan mong i-maintain yun. Kasi pag hindi mo yun na-maintain, parang mag-iiba na yung tingin sa'yo ng tao. Parang, di ba dati ganito ka? Ba't ngayon parang hindi mo na kaya? So parang nagiging isa siya sa mga disappointment sa sarili mo. So ngayon sa sa edad ko po na to, yung nga po yung maaga akong pumasok sa ministry, yung sa pag-aaral pa lang, hindi ko pa po siya mabalance ng maayos. Kasi parang may pinapatunayan ako dito, pero parang mali na andito ako sa loob ng church. Parang nawawala na ako sa Lately lang po, nitong malapit na po yung graduation, nanghina po ako sa faith. Ay nawala po ako sa devotion, nagkakaroon po ako ng katamada na umaten. Parang, ayun nga po dumadating sa point na parang gusto mo nang humiga sa bahay. Parang tsaka na yun, pag masaya na ulit ako, tsaka na lang ulit ako. Parang yung ganong feeling na pumapasok sa akin. So, ayun po, parang nito, puno-puno po ako ng mga insecurities, ng disappointment, na sa gantong edad ko parang ang pa lang. Pero parang, ayoko po kasi siyang parang baliwalain lang. Kasi pag binaliwala ko po to, tapos one time biglang mararamdaman ko lahat parang talagang bagsak. So ayun po, parang nito lang po, ayun nga po, nangihina po ako sa faith, wala na po akong devotion. Pero sa prayer, paggabi, hindi ko po nakakalimutan. Talagang sinasabi ko po lahat kay Lord. Siyempre, parang, ang pinaka-prayer ko po kay Lord is makapasok ako ng
with honor this year. Ayun, hindi naman po nangyari yan kasi yung parang na-stuck ako dun sa almost lagi na kailangan ko kasing average is 90 pataas. So ako po ay laging nakaka-89, 88. Parang nandun na ayaw pang sumagal eh. Parang sabi ko, Lord, hindi ko na hihingin yung 91, 92, 93. Parang yung ipasok mo lang ako dun sa 90, parang kasi pag 89 na eh, 88, 87. Ano nangyayari? Parang nagsasabi ako kay Lord na, Lord, hindi ko na hihingin yung pinakamataas sa kanila na yan. Parang yung 89 ko, Lord, ipasok mo lang dun sa 90 para lang parang makuha ko na yung gusto kong kunin talaga. Kasi simula high school, ayun talagang, kasi sa high school parang nararamdaman ko ng mag-excel, mga grade 10, grade 9, parang nasa isip ko na kailangan ko po yung i-maintain, na parang mali na pala ako, nagsisik na ako ng validation sa mga tao. Hindi ko namamalayan, nawawala na pala ako kay Lord. Parang napapalayo na pala ako na, bakit sa tao? Pag sa tao nadi-disappoint lang naman ako, pag sa tao parang wala din naman silang magagawa. So, ngayon po parang nalulungkot ako syempre na wala kay Lord. Parang ayoko tumayo dito kasi wala naman akong devotion, wala naman akong prayer. Ba't ako kakanta ako? Parang baliwala. Ganun yung feeling na ganun pala pag napapalayo ako kay Lord. Kasi, ayun nga, yung attention mo, nawawala na kay Lord, napupunta na sa dito sa gusto mo. So ngayon po parang inaano ako ni Lord, parang sinasabi ko, Lord, bakit hindi nangyari to? Tapos may sa back of my mind, parang sinasabi ni Lord, hindi nangyari yan kasi may mas maganda pang mangyayari. So, ang na lang parang malay mo sa college, kaya na. Ayun, konti pa. Kasi parang feeling ko, binuhos ko na lahat dun sa pag-aaral ko talagang. Means nung time po nung sa thesis namin sa research, parang naging border na lang po ako sa bahay kasi uwi na lang po ako alas 5. Gigising ako 10, wala na ako sa bahay, nandun na po kami sa computeran. Kasi nagpapapirma kami, nagpapacheck kami ng papers, pag mali, ulit, print, gastos. So doon naman po sa faith ko, parang ayun nga po, medyo shaky. Ayan, parang nahihiya na ako kay Lord lumapit. Parang kasi pag may parang hindi mo nabigay kay Lord yung isang bagay na gusto mong ibigay kay Lord, parang nakakahiya na lumapit. Kahit parang dati ang sigla naman, maayos naman, active naman ako dati, kahit de-devotion ako, nagpe-prayer ako. So, ito po talagang testimony ko na to. Gusto ko maging testimony talaga po to, kaya medyo mahaba. So, ayun po yung academic life. Gusto ko lang din ma-encourage yung mga kapwa ko youth na darating din yung, syempre, lahat naman ng estudyante gusto mag-excel, gusto makakuha ng award, ng recognition sa tao, sa paligid. Pero wag natin kakalimutan si Lord. Oo, masarap yung validation na nanggagaling sa iba. Yung, uy, ang talino mo, uy, ang galing mo pala sa ganyan. Ang sarap sa feeling nun eh. Pero parang wag tayong mabuhay sa pagpupuri ng iba. Parang doon pa rin tayo kay Lord. Sige Lord, kung mo ito ibibigay sa akin, okay lang. Alam ko namang may mas maganda pang darating. Yung parang ganun yung natin sa faith natin, na huwag tayong mawala, patuloy tayong, kumbaga kung nakikita natin na, Lord, pinagpipray ko naman to, ba't parang walang nangyayari nung nakarang year pa to, Lord? Bakit parang, hello? Andiyan ka pa ba, Lord? Parang kahit walang nangyayari, kahit parang ang labo, parang doon pa rin tayo sa faith, doon pa rin tayo sa pagtitiwala kay Lord. Huwag natin siyang kakalimutan kasi one time lahat yan, hindi mo namamalayan, nakatayo ka na dito sa harap ng maraming tao. Ito pala yung pinagpipray mo. Ayun yung parang makatayo ka pa lang dito eh, ayun, parang blessing na. Kasi kakatayo ka pa, may boses ka pa, buhay ka pa, nandito ka pa sa loob ng church. Di ba, nandito pa tayong lahat hanggang sa mag-rapture na to. So, ayun nga, napapasalamat ako kay Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. Kahit punong-puno talaga ako ng mga disappointment, ng mga insecurities. Eto, parang laban, ganon. Sabi ni Lord, laban lang.
darating din yung mga panahon, darating din yung mga gusto natin, darating din yung pinagpipray natin. So parang may tinuturo lang si Lord sa season na to na kailangan mong matutunan bago ibigay sa'yo. Kasi nga sabi nga nila, bago makapasok yung bago, kailangan mo nang mawala ng luma. So yung mga past natin, yung mga kasalanan natin, i-repent natin, ibauna natin, pag nabigay na natin kay Lord, tsaka ulit tayo magpatuloy na parang binago na tayo, yung ano natin, yung faith natin, renew na. So ayun lang po, maraming salamat po. Okay, salamat sa kanya pong God's message. Sige po. Ito naman pong basin prayer na gano'n. Sa po, diba, sa pong buhay, yung bang siya palaing hanapin din yung kung kailangan pong ma-pressure ba sa ibang tao. So, basta lang lagi. Just look sa pong Panginoong Diyos. Okay, salamat po sa kanya pong sharing time. Sige po. Then, sa naman pong God's message, hindi mo siyang purihin sa gabing ito, sa pong speaker sa gabing ito, Sister Susan Losada. Praise God po sa buhay ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po ng Lord sa iyo, Jasmine, maghintay ka. 100% na sa college mo. So, cum laude ka na. So, yun. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ko po na share ko lang po yung mga nakaraang linggo, 1 linggo, 2 linggo na medyo mahina po yung katawan. Hindi ko alam kung bakit. Masakit ang ulo, masakit ang likod. Pati bulsa. So, ayun po. Yan, salamat po kay Angie. So, ayun po yung pinakamagandang blessings po. Kahapon po, di ba nung nakaraan sabi ko yung BP ko 100/70. Nahihilo na ako. Tapos nung nakaraan din po, nahihilo na naman ako. Pagkakain, nahihilo na naman. Sabi ko, siguro sobrang baba na to. Di nagpa-check up ako, tama-tama, yun po pinabasa ko yung laboratory ko. Salamat po sa Panginoon dahil normal po lahat, nawala na po yung sa puso, tinanggal na lahat yung gamot. Ang binabantayan na lang po yung cholesterol kasi ito mataas talaga 7. So ayun po, yung dugo, yung BP ko naman po, 120/80. O di, ang ganda, sabi ko, pag nahihilo ako, baka sanay talaga ako sa 90. So sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Kasi natatakot na ako kung bakit ganun. Hilong-hilong, hindi ko na makaya. Yung pala 120/80. Normal naman po. So ayun po, malaki blessings po yun sa akin po na pinagkalog po ng Panginoon. Ayun nga po, yun nga. Nabawasan na sabi ng doktor yung sa cardio. After 6 months daw ulit, kahit huwag ka nang bumalik sa akin, pwede ka na sa IM kasi wala, malinis na yung ano mo tinignan lahat, huwag na sa akin. Pero kung gusto mo pa ako, dito ka pa rin pwede naman, nasabi niya. So, ayun po, after 6 months ulit, magpa-laboratory po. So, ingat-ingat lang po siguro. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay napaka-pamilyar na po sa atin to. Dito po sa verse na to, sa Malakias po, chapter 3, verse 10, tayo pala kayo tumayo upang bigyang galang kanyang mga salita. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po, pagpapala mo po, Lord, na pinagkakalog sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa kalakasan, Lord, na pinagkakalog mo po sa amin. Marami pong salamat, Ama, at muli, nagamit mo po ako, Panginoon, upang magpahayag, Lord, ng mga salita sa aking mga kapatid. Nawa, Panginoon, bigyan mo po ako ng wisdom and knowledge, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa. Panginoon, pumasok ka po, Lord. Ikaw po, Lord, ang nasa gitna namin. Ang presensya mo, Lord, ay aming maranasan. Panginoon, ang aming mapapakinggan, Lord, ay may sa pabuhay po namin. At hipuin mo po ang bawat isa, ang kanilang mga puso, Panginoon, upang maunawaan po, Lord, ay yung mga salita. Lord, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Makakaupo na po ang lahat. Dito po sa Malakia Street, alam na po natin lahat. Alam niyo po ba na hindi sana ito yung imi-message ko eh. Meron na akong kasi sabi ko, Mayo pa naman. Sabi ko, pwede pa yung pang Mother's Day. Doon po sa Kawikaan 31 po, yung nakuha ko na. Yung ulirang ina. Nung palapit na ng palapit, yung sabi nga ni Ena nung isang gabi pumunta sa bahay, Ma, may message ka na. Wala pa ngayon, wala pa mabuo. So bakit kaya ako dinala ng Panginoon dito sa Malakia Street 10? Babasahin ko lamang po, bagamat alam na natin lahat sa sinasabi ko rito. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat po, Lord, yung mga salita. Dito po mga kapatid, tandaan po natin na tayo ay nabubuhay at natutuwa. Masaya nagbibigay sa ang mga ikasampung bahagi ng ating kinikita. Ang pagbibigay ng ikapo ay nagdudulot ito ng pagpapala. Kapag buong buo natin itong ibinibigay sa Kanya. Wala pang sower po na nagtanim po ng kalahati lamang ng buto ng mangga. Of course po, ito ay hindi tutubo. So, ang tithes is the 10% of your income. Halimbawa, kumita ka ng 100, 10 piso po ay itabi mo na para sa Panginoon. Kapag 1,000 naman, ay 100 po. Ganun lamang po kasimple, mga kapatid. Now, before we proceed, ang tinatawag natin pagpapala, dito po kasi sa pagbibigay ay may dalawa. Pinagpapala po ng Panginoon kapag ikaw ay buong buo mong ibinibigay ang inyong mga ikapo. Before we proceed po sa pagpapala, dito muna po tayo sa sumpa. So, ang Biblia po ay may vice versa lamang po. May sumpa, may pagpapala. Dito po sa sumpa, sinasabi po dito sa Malakia 3:7, 8 to, chapter 7 to 8, sinasabi, 7 to 8, subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. So isinusok ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dito po kasi, ang mga Israelita po ay sinumpang bansa. Ang mga Israelita po kasi ay nanggaling po sila sa captivity ng Babylonia. Kaya't nakalimutan na po nila na magbigay ang kanilang mga ikapo. Kaya ini-encourage po ni Apostol Malakias po na maibigay po ang kanilang mga ikapo. Sila sapagkat mga kapatid, gunitain po natin ang mga Israelita. Hindi sila nagbibigay ng kanilang mga ikapo at handog. Sila ay nagtatrabaho, sila ay nagpapagal. Marami silang kinikita, ngunit hindi sila nagbibigay ng ikapo. Tumalikod sila sa Diyos, kaya't sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik din ako sa inyo. So, ganun po. Yung mga Israelita po kasi ay nakakalimutan na nilang magbigay ng mga ikasampung bahagi ng kanilang kinikita. Dito naman po sa Haggai, chapter 1, verse 4 to 7, dito na lang po sa notebook ko. Kasi lilito po ako pag buklat mo. Sabi po sa Haggai, sabi dito, tama ba na naninirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay?
Ngunit wasak naman ang aking templo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit konti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong isinusuot, ngunit giniginaw naman kayo sa taglamig. Kumikita nga kayo ng mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin kayo. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Tanong ko ng Propeta Hagay. Mga kapatid, bakit po kaya sinabi ni Propetang Hagay ang mga ito sa kanila? Dahil wala pong blessings. Yung mga kinikita po nila, wala pong blessings po ng Panginoon sa mga kinikita nila, ngunit hindi sila nagbibigay ng ikapo. Yung kinikita nila ay kulang pa sa kanila at para lamang nila nilalagay sa butas na bulsa nila. Mga kapatid, ang mga Israelita po ay come and go lamang. May dumarating pero kulang pa. Mga kapatid, when it comes to budgeting po, unahin po natin ang Panginoon, ang Diyos. Kapag kumita ka nga ng 2,000, kagaya kanina nga sinabi ko, itabi nyo na po yung 200. At yung 1,800, yung natitira po, yun na po yung i-budget nyo na po. Mga kapatid, pagdating po sa tithes, hindi na po bago sa atin. Sabi nga po, pag buong-buong pong binigay ang yung tithes ay may pagpapala. Gusto ko lamang pong i-emphasize kung paano ito ginagawa. Alam ko at alam nyo na rin na kung paano ang pattern nito. Amen po ba? Kung paano natin i-budget ito. Sa Nehemiah 13, verses 10 to 12, sinasabi dito, nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang bukirin, sapagkat hindi sila tumatanggap ng kabahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan niyo ang templo ng Diyos? Kaya pinabalik ko ang mga Levita at mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ang 10% ng kanilang inaning butil, alak at langis, at inipon ang mga ito sa bodega. Mga kapatid, nasa pagbabalik lamang po ang kanilang blessing. Nasa sa atin lamang po ang susi po ng pagpapala sa atin. So ayun po, ang sumpa po ay napapabayaan na po ang templo ng Diyos, napapabayaan na po ang lingkod ng Diyos. Baka naman po napabayaan na natin ang templo ng Diyos. At ang mga kapatid, pati po ang church, yung pangangailangan po natin. So we support our church and pastors for the glory of God. Let us give our tithes wholeheartedly. Dito naman po tayo ngayon sa pagpapala. Ang pagpapala daw po ay ang pagbibigay kapag ikaw ay nagbibigay ng buong ikapo. Dito po sa Malakias 3:11, chapter 3, verses 11 to 12, sinasabi ko rito, hindi ko rin na hahayaan salantahin ang mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong ubasan. Dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi po ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, ang pangako po na ito ay
may kagipat na pagpapala po kung buong-buo natin binibigay ang ating tithes. 3 po ang nakalagay dito sa kanyang pagpapala. Pag pinagpapala daw po ay may protection po sa atin ng Panginoon. Dito po sinabi na hindi niya daw po hahayaan sa lantayin ang balang. Alam niyo po ba yung balang? Sa amin po kasi yung balang kulay itim, yung naninira ng pananim. Dahil pinoproteksyonan niya po yung mga pananim. Pagbubungahin niya po yung mga pananim po natin. At magiging mapalad po ang ating pamumuhay. Pangalawa po, dito po kasi ang konteksto natin ay yung sa farming po. Kaya sinabi po na pasasaganahin niya ang kanyang pananim. Pangalawa po, yung provision po ng Panginoon. Kapag buong-buo po natin pinagkaloob ang ating mga tithes, ay may provision po. Sabi po dito sa binasa po natin sa Just 3:10, sinasabi dito, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. May provision po. Ibubuhos niya po ang pagpapala na hindi po natin malalaman kung saan nanggagaling po ang pagpapala po na yan. So yung pangatlo po, pamana. Una po, protection, provision, pamana. Sa Galatia chapter 3 verses 21 to 29, sinasabi po rito, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa nang dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo'y kay Kristo Jesus, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, tayo po ba'y nabibilang kay Abraham? Amen po ba? Kapag tayo'y nabigay, ay makakamtan natin ang mga pangako ng Diyos na noon pa ay pinagkaloob na kay Abraham. Makakamtan natin ang pangako ng Diyos, ang kanyang protection, provision at pamana dahil nanggaling din tayo kay Abraham. Ngayon po, mga kapatid, kung hindi tayo magbigay ng mga tithes, okay lang naman din po. Kung kumita ka ng 5,000 sa isang buwan, mga ilang buwan, mga 5,000, di lang ako yung 5,000, nasa 25,000, mga ganun. Okay lang naman po kung hindi po tayo magbigay. Ngunit, wala po yung proteksyon ng Panginoon. Halimbawa, hindi tayo nagbigay at nagkasakit tayo, ay kulang pa po yung inipon po natin. So, kailangan po, meron talagang kabahagi. May parte talaga po ang ating Panginoon sa ating mga kinikita. So, yun po, sa lumang tipan po, ay pinamumuhay na po nila yung pagbibigay, ikasampung bahagi. Hanggang ngayon po, sa bagong tipan, ay minana rin po natin ang mga ikasampung bahagi ng ating kinikita. So mga kapatid, nais ko lamang ipakita sa inyo ang mga kalagayan ng ating mga pastor. Pwede pong Marami pong pastor na ganito po ang kanilang. So yun po, statistic regarding pastors. 97% of pastors have been betrayed, falsely accused, or hurt by their trusted friends. 70% of pastors battle depression. 7,000 churches close each year. Meron pa po. 1,500 pastors quit each month. 80% of pastors feel discouraged. 94% of pastors' families feel the pressure of ministry.
78% of pastors have no close friends. 90% of pastors report working 55 to 75 hours per week. So ayun po, napakahaba pala ng mga oras po ng mga pastor. Kapag wala po tayong support sa ating mga pastor, ganyan po ang mangyayari po sa kanila. So, why don't we support our church and pastors? Tayo po isang daling manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay baguhin mo po, Lord, ang aming puso. Nawa, Panginoon, ipagkaloob po namin, Panginoon, ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na ito ay may pagpapala po, Lord. Nasa amin po ang susi, Panginoon, ng pagpapala, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan po hindi namin naibibigay ang para sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon. Alam lang po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ngunit marami, patawarin mo po kami, Panginoon, at minsan hindi namin po naibibigay ng buong buo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, hipuin mo po ang mga kapatid ko. Hipuin mo po kami, Panginoon. Pumasok ka po, Lord, sa aming puso. Mangusap ka, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon, ang kalagayan po ng aming church, ang kalagayan po ng aming mga workers, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya ito kung wala ka, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, bawat isa, na mamuhay, Panginoon, ng ayon, Panginoon, sa kalooban mo. Na maibalik namin, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon. Panginoon, alam po namin, Panginoon. Lord, mayaman po, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga ipinagkaloob mo po na hanap buhay po sa amin, ay matuto kaming magbalik, Panginoon, hindi lamang po sa aming sarili, Panginoon, Lord God. At alam mo po, Panginoon, noon pang una, Panginoon, ay ito na po yung utos mo, Panginoon. At hanggang ngayon, Panginoon, nawa, Panginoon, ang iyong mga anak, pagpalain mo po, Panginoon. Yes, Lord. Sa umaga pa lamang po, sa aming pag-gising, laking blessing na po ito, Panginoon. Yes, Lord. Hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa ating pong napakagandang mensaheng narinig. So naroon nga po ay patuloy po nating suportahan ating pong pastor ng ating pong church. Lahat po na pangangailangan ng ating pong church po ito. Love your own church, bless your own church. Purihin po ang Panginoon. Then, sila po taga-dito ng handog, share po natin Sister Patricia La Cortez. At nawa Panginoon, may balik ito sa kanilang siksik, bibigit ng maapaw, at magamit ito sa pagpapalago ng misyon ng inyong pagsasalat. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Okay, sige po. And then, dami pong mga announcements po natin yung magaganap po sa ating midweek.
Okay, announcements. IRM San Isidro worship service every Sunday at 2 p.m. Next po. Midweek service, May 29. Speaker, Sister Arlene, worship leader, Sister Mary Joy, testimony, Sister Maricar, usher, Sister Cristita Borsa. Ito nga po, sabi na po yung ating pong baccalaureate service po natin. Sa May 25, speaker, Jack Ophel, presider, Sister Cristita, opening prayer, Sister Maricar, worship leader, Sister Mary Joy, tithes and offering encouragement, Brother Michael Mendoza, usher, Sister Patricia, at our sponsor po, Brother Boy Adriano. Ito nga rin po sa ating po gawin po natin ang morning watch and dawn watch. Yung nga po ay nagrepi sa June 7 ito po ay first na po na Saturday po ng TJ. Ito po sila po 5 o'clock AM pa po. Ay, salamat po. And then ito po sa ating pong pangwakas. Pero po bago po ang lahat, muli nga po, welcome home Sister Angie sa ating pong church po ito. Tuloy nga po na talagang power ang prayers natin. Amen po ba? Sige po tayo sa pong closing song tayo po magsitaya. At po siyang purihin po sa gabi. In Christ alone. Hallelujah po. Patuloy kang may gagawin sa church po ito, Lord. Yes, God. Hallelujah, Lord. Christ alone, I place my trust and find the glory, the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find the glory, the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone. Sa ating pong panalangin, ating pong Sir Yoni Santos po sa ating pong closing prayer po natin. Tayo manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa natapos namin gawain. Maraming po salamat, Ama, sa magagandang tinig na nagpaawit sa mensahe na aming narinig. Panginoon, tunay na ang iyong salita ay tumitimo sa puso ng bawat isa, na kami po, Panginoon, ay inuutusan mo ng bigay ng aming ikasampung bahagi ng aming kita. Salamat po, Ama, sa mga paalalang ito. Salamat po sa mga pagpapala na natatanggap namin sa aming buhay. At ang aming church, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay tinataas namin sa aming buhay. Pagpalain mo po ang lahat. Bless mo po ang buhay ng bawat isa. Bigyan mo po ng wisdom, ng karunungan ang bawat isa. At ang mga salita mo ay itimo mo po sa puso namin. Nawa ang kapayapaan ay sumaan lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord make His patience upon you and give you peace.
praise back to the Lord. Sabi ko babayan, how good it is to be dancing to our God. For He is the broken hearted, crying out their His good mercy so Yes, Trustee, to God be the glory.